Hello, magandang buhay. Samahan nyo nga kami sa aming day 2 dito sa Kasapsapan. Actually, matagal na itong video na ito kaso ngayon lang ako nagka-time makapag-edit at makapag-upload dahil nga nabisi rin ang tao na ito. So ayun na nga, hindi namin naabutan yung sunrise dito dahil nga umulan rin ng napakalakas kagabi. Kaya pagkagising namin, tumambay na lang muna kami ni Mister sa dagat. Hindi ko na nga masyadong maalala yung ibang pinagkukwentuhan namin dyan. Isa lang natatandaan ko kung maraming ahas ba sa kabilang bundok na nakikita namin. O diba kung ano-ano na lang pumapasok sa isip namin. Habang nagkwekwentuhan nga kami ni Mister ay may mga napansin kaming mga maliliit na crabs. Ang cute, nakakatuwa lang silang pagmasdan. May napansin rin kami ni Mister na dalawang babae na nakapayong habang nasa dagat. Ayaw siguro nilang umitim. Sobrang tirik na rin kasi ng araw dyan kasi tanghali na. Hapon pa talaga namin balak maligo para hindi na masyadong mainit para mas enjoy na rin. At nung kinagabihan, tumambay lang ulit kami saglit sa dagat at natulog na rin kasi maaga rin ang alis namin kinaumaga. Gumagayak na kami paalis dito. Gusto pa sana namin mag-stay kaso kailangan na namin umuwi. Ayan, paalis na kami. Bakbakan na ulit sa daan. Nagpagas nga lang kami dito kasi nga hindi pa kami uuwi. Dediretso muna kami ng Baler Aurora. O diba, from Kasapsapan to Baler. Wala lang, naisip lang namin sumaglit kasi hindi pa kami nakakapunta dito eh. Pero bago yan, kumain muna kami dito sa Dinalungan. Nag-order lang kami ng pinapaitan at adobo. Ayan no, solve na naman kami. Ang hirap kaya bumiyahe ng gutom. Nag-thumbs up pa yan siya at pati sabaw hindi tinigilan. Gutom yun. At nakarating na rin kami dito sa Dinadjawan. Napakarami nga rin palang resort na pwedeng puntahan dito. Ang gaganda rin ng mga beach dito. Familiar ba kayo dito? Ito nga pala yung napakasikat na pasyalan dito sa Dipakulaw, Aurora. Kaso nga lang nasira yung daan dito nung nagdaan yung bagyong Uwan. Buti na lang nakapag-video at nakapag-picture pa kami dito. And finally, after how many hours of travel, narating na rin namin ang Arko ng Baler. Actually, nawala pa nga kami dito eh. Mali kasi yung sinabi ng Google Map. Ay, sinisi sa Google Map. Hinahanap kasi namin yung sikat na pinagpipicturan nilang signage ng Baler. Eh, tuloy, napadpad naman na kami sa bundok-bundok. Kaya nag-stop muna kami kasi parang may mali. Pag-check ko sa Google Map, ayun, ang layo na pala namin. Kaya bumalik na lang kami. And finally, we are on the right track. Narating na rin namin yung sikat na signage ng Baler. O, diba? At pinuntahan na rin namin itong Museo de Baler. Nagpicture lang kami dito. Tapos, umuwi na rin kami. O, diba? Mas matagal pa yung pinag-travel namin kaysa yung pinag-stay namin dito sa Baler. O, diba? Ang galing! Ang mahalaga, narating namin ang Baler. After namin makapag-picture, ayan, nagpagas na lang ulit kami kasi uuwi na kami. Ayan, heto na naman sa mga zigzag na daan. Pero sa totoo lang, nakakawala ito ng pagod, lalo na kapag nakikita mo yung mga puno at yung dagat, tapos ma-amaze ka na lang na may ganitong kagandang view na ginawa si Lord, na masasabi mo na lang na paano niya ito nagawa. Mamamangha ka na lang talaga habang pinagmamasdan ito. Nakakatuwa lang din isipin at ang sarap sa feeling kapag napupuntahan mo yung mga lugar na dati mo lang naririnig sa kwento ng iba. Yung pagod, mawawala yan. Yung pera, maibabalik yan. Pero yung oras at panahon, hindi na. Sa mga solo riders na katulad namin, lagi tayong mag-iingat at isipin natin na kahit mabagal ang takbo natin, basta safe tayong makakarating sa ating pupuntahan. At ang pinaka-importante sa lahat, pray before you ride kasi si Lord ang may control ng manubela natin. Yan din talaga ang hindi namin kinakalimutan ng asawa ko sa lahat ng aming pinupuntahan. At hanggang dito na lang ang aming vlog. Abangan nyo ulit ang susunod. Ride safe lagi. God bless us always.